Okay, so quick video lang tayo ngayong hapon. So, mga alas 4 na ng hapon. So, kaka-refill lang natin nung isang araw. Ay, mga 2 days siguro. So, looking good naman. Refill na lang siguro tayo bukas or after 2 days pa. And ito, wala na talaga to. Siguro dahil dito sa part na to. In any case, yan, wait, sorry. In any case, itong part na to na parang may ugat ay na-submerge sa tubig. Palagay ko sasagip pa natin siya. Pero subukan ko, pero papalitan na natin siya kasi sa ganyang setup hindi na niya kaya pang mag-survive. Tatry ko siya sa ibang setup. Titingnan ko lang kung magre-revive. Pero papalitan na rin natin yan. So dito naman, ito, nakita nyo malaki na yung mustasa natin. Pero itong kabilang mustasa, hindi masyado. So, hindi ko lang kung mga factors. Siguro dahil naging leggy to. Ito naman, hindi naman to masyado naging leggy. Tapos kumapal agad yung trunk niya. Siguro ano rin yan, maganda rin yung ugat. So, usually ugat din naman talaga nagsasabi para makakuha siya ng maraming nutrients dun sa medium niya. So, looking good naman tayo dun sa mga hinarvest natin. Lumalaki pa rin naman sila. Tapos ito naman yung nilagay natin na bago. Yung pinalitan natin romaine. Lumalaki din naman sila. So, ito. May mga sign ng kagat ng ibon. Which is, alam ko naman na nakakapunta pa rin yung ibon dito kahit may net. Pero kasi semi-net lang siya. Hindi siya yung fully netted na setup. Ito naman, ang bababa na ng tubig, so baka bukas i-refill ko to. Pero ngayon ganyan lang muna siya. Pero bala ko na rin ilipat siya ng container kasi nga hindi na siya maganda sa ganyang setup. Ito naman, so lumalaki naman siya. Hindi ko lang alam kung lalaki lang siya ng lalaki at hindi mamumunga. Ito nagkakaroon ng dahon, no. Ayun, no. Hindi ko lang alam kung tutuloy. So, tingnan natin to kung marami nang nabawas. Kasi, from the time na nilagay natin siya dyan, medyo malaki na rin yung difference niya. Mas lumago na rin talaga siya. So, ayan. Looking good naman sila, di ba? Malaki. Malaki. So, sa mga mulberry, wala naman tayong ibang ma-update pa dyan. So, sige. Tingnan natin iba. Ito pa pala, itong setup ko na to, hindi ko na talaga siya pinapakalaman, hinahayaan ko na lang sila. So, bala ko, yung mga ibang cuttings ko ng basil, ilalagay na lang natin siya as potted. Ngayon kasi mas marami nagtatanong ng mga potted basil kaysa yung sa mga naka-hydroponic na setup. So, yun yung gagawin ko. Tsaka ito, kung mapansin nyo, ang daming kagat, hindi yan insekto, puro ibon yan. So, yun. Sige, wait lang. So, ito pala yung nilipat natin from cuttings natin na rooted cuttings natin ng basil. Ililipat ko na siya sa potted para makatipid din tayo ng nutrients kasi medyo mahal yung nutrients eh. Yung bibili na tayo ng loam soil tapos meron naman tayong vermicast dyan. So, pwede naman, mura lang din naman vermicast. Pwede rin tayong bumili nun. Lalagay lang din natin siya sa ganito lang kalaki. Tingnan natin kung hanggang gaano kalaki siya tatangkad with that kind of setup lang. Okay, so dito naman, palagi ko may nakapasok na ibon dito. May nakita akong mga debris doon na galing sa lapag. Tapos ito, makalat. Tapos yung pechay natin, parang namukbang siya. Kaya hindi ko sure kung makaka-survive pa yan. Pero parang may nakapasok nga. Is either siguro hinangin to or yun dun sa part na yun pag hinahangin kasi umaangat, baka nung naangat nakapasok siya tapos nahirapan siyang lumabas kaya medyo marami-rami siyang nasira. Tapos itong setup naman na to hindi na natin dinadagdagan ng tubig, hindi ko sure kung ubos na yan or i-refill ko pa, pero hinahayaan ko na lang sila as is. Tapos ito naman yung bell pepper natin and maliit lang siya. Ito pula na, oh. Kita niyo pulang-pula na siya. Maliit lang sila. Siguro yung nakuha nating bell pepper dati ay hybrid. Kaya ang nangyari,
maliit lang yung bunga niya. Buti nga, namulaklak pa siya or namunga eh. Usually kasi sabi nila pag hybrid ay pag namunga, hindi na siya katulad ng original. Pero ito pala, iniisip ko baka hindi rin naman ibon. Kasi yung mga dumi na yan, no, yung mga maliliit na dumi, baka insekto. Mamaya observe ko. Pero based dun sa mga kagat, parang hindi naman siya kagat ng uod. Pero titingnan ko kasi posibleng uod din yan. So, wag muna natin sisihin yung ibon. Kasi ito naman, itong talong na to, ayan, no, may mga gagamba na siya. Baka ilabas ko na lang siya dito. Tapos isip na lang tayo ng bagong ilalagay dyan. Ito naman, mint na hindi masyadong maganda. Tapos ito, ayan, pwede tayo mag-harvest ng seeds doon ng lemon basil. So ito yung mga basil plants natin dito. Ilalagay na lang natin, i-setup ko na lang yung mga potted basil sa baba. Kasi tulad ng sabi ko, kahit naman hindi sila direct sunlight, nabubuhay pa rin sila. And ayaw ko naman silang palakihin kaagad. So ito naman, ito yung pinagawa na natin ng cutting. So kung mapapansin nyo, lumalaki pa rin sila. Lumalaki pa rin sila. So ito, setup natin dito. Baka yung kale na nakuha ko, ikukunin ko dito yung kale, tapos ililipat natin doon sa nalanta. Kasi yung setup nito, yung part na may damage yung ugat doon, pwede nating masubmerge sa water solution. Ito naman, ang pansin nyo, laki na pala nito. Laki na oh. Oh, laki ng ng dahon. Maganda rin siya tingnan kung tutusin. Tapos ang laki na rin ng isang lettuce. Baka i-harvest ko na rin yan. Pwede na sigurong i-harvest din yan para matimbang ko rin. Kasi sa ngayon, hindi ko pa nasusubukan timbangin yung mga ina-harvest ko. Hindi ko pa rin sila kasi closely monitored. So isa yun sa mga problem sa setup ko. Pero kailangan kong gawa ng paraan yun. So yan, may mga pechay tayo doon. Tapos mustasa. Mustasa mabilis talagang lumaki. Yung problema lang talaga, masyado silang intensive mag-consume ng nutrient water. So hindi sila applicable as a product kasi nga mas maganda high selling, high value crop kumbaga. Yan, kale, yung kale, maganda yung kale. So ayun. Yun lang, update ko na lang kayo sa mga bagong setup sa ngayon. Iniisip ko pa yung mga bagong pwedeng gawin. Depende kasi sa situation ko, hindi talaga siya pwede nung styro box. Hindi ko kasi may-utilize lahat ng holes dun sa styro box. So isip tayo ng ibang paraan. Ang naisip ko is yung pipe or tube. Yan yung naisip kong setup kasi isang hilera lang naman siya. Hindi ko kailangan ng multiple layers. One layer lang na mahaba or one layer tas merong layer dito sa taas na pipe din. Pero pag ginawa ko yun, kailangan tanggalin ko itong mga ornamentals dito. Pero kaya pinag-isipan ko pa. Pero yun, one layer muna. Titignan ko kung magkano magagastos ko. Yun lang. Bye-bye.